For today's video nga, pupunta nga pala ako sa Manila. Alas 3 na nga ng madaling araw to. Hindi na nga pala ako natulog, nagitay na lang ako ng oras ba kasi hindi ako magising na maaga. Kaya dali-dali na nga pala ako nagbihis para di ako malate sa pupuntahan ko. Okay na siguro kahit ganito lang ang pormahan ko. Titignan ko nga pala kung hanggang saan nakabot yung 20 pesos ko. Napadaan nga pala ako dito sa simbahan kaso nakasarado kaya nagpray na lang ako na sana maging success ako sa buhay. Nag-iisa nga pala ako dito pero okay lang, sanay naman ako mag-isa. Naalala ko dati nung meron pa akong pera, ako yung ginagawa yung bida. Tapos nung wala na akong pera, wala na, tinatabla na lang. Pero okay lang, naging lesson learned naman sa akin lahat. Kaya ngayon alam ko na yung gagawin ko. Ngayon na-realize ko na lahat, ang sarap pala man pag-isa. Shoutout nga pala sa mga bago kong tropa, sana di kayo katulad nila. Nakasakay na nga rin pala ako dito sa minibus kaso ako lang mag-isa. Tulad na sabi ko sa inyo, sanay na ako mag-isa. Paumaga na nga to, tapos sasakay pa ako ng bus. Nakasakay na nga pala ako ng bus dito, tapos meron libre charge, kaya nag-charge muna ako. Bilang vlogger kasi, gusto namin laging naka-full charge yung cellphone namin. After many hours, nandito na pala ako sa Manila. Grabe nga pala dito sa Manila, ang daming tao, tapos di mo alam kung saan ka pupunta at kung anong gagawin. Ganito nga rin pala mag-check ng bag sa Manila, dahil nga wala akong idea, nagmukha akong tanga. Ito na pala yung card ko na binigay sa akin para makapasa sa LRT. Ganito pala yung gagawin, ididikit mo lang yung card mo, tapos papapasukin ka na. Muti nga pala ako naiwanan dito kasi mabilisan lang pala makalis yung tren. Maganda nga pala dito sa Manila na pinuntan ko. Parang ayoko na umuwi, tapos gusto ko na lang manirahan dito. Tapos ikaw ang kasama ko. Pag talaga sumasakay ako sa tren, lagi akong nakatayo. Tsambahan nga pala makaupo dito sa tren. Pahirapan kasi yung upuan dito kasi agad napupuno. Grabe, solid talaga dito sa Manila. Ang makikita mo lang is 4 building. Hindi ko nga rin pala alam kung saan patungo yung pupuntahan ko. Tapos sabi ko nga pala dito, para po, nasa tren ako. Dito nga wala na masyadong tao kaya nagpapatsyon ako sa kasama ko. Parang nababaliw na ako sa part na to kasi sobrang tagal ng biyahe. Nakababa na nga pala kami dito sa tren, tapos sabi ko sa kasama ko, pre, sumama ka naman sa vlog ko. Kaso nahihiya nga pala siya. Ginawa ko na nga lang pala siya ng videographer kasi ayos lang daw sa kanya. Hindi ko nga rin alam kung nagre-reklamo na to. Dali-dali na rin pala ako bumaba dito kasi malilate kami sa pupuntahan namin. Sayang lang pala kung di namin maaabutan. Ganito nga pala yung palengke na dinaanan namin. Naalala ko nung bata ko, nagtitinda ako ng eco bag. Tapos sasabi namin, Dar, pangarga kita Dar. Dar, pangkain lang, di pa ako nagalmusal. Tapos agad na namin yung papasok yung eco bag. Kaya wala na silang magagawa kundi bilhin na lang. Diba ang wise ko nung bata ako? Sumakay na naman pala ako ng jeep dito. Tapos 2 hours pa bago makarating doon. Feel ko maubos yung oras namin dahil sa kakabiyahe. Malapit na nga pala kami sa pupuntahan namin. Tapos sobrang init, grabe, parang di namin kakayanin. Kumain na nga pala kami ng mga kasama ko kasi nagugutom na daw sila. Ako na kasi kumuha ng order kasi ako yung vlogger. Nandito na nga pala kami sa pupuntahan namin. Nag-apply kasi nga abroad yung kasama ko. Tapos susunod ako. Ito nga pala mga documents at requirements na dapat meron ka. Habang hinintay ko yung mga kasama ko, nagtambay muna pala ako dito sa 7-Eleven. Ang ganda nga pala na 7-Eleven nila dito, may second floor. Nagpa-print na nga rin pala ako dito ng documents na kailangan ng kasama ko. Kasi di na nga daw pala sila pwede lumabas, kaya ako na gumawa. Inaantay ko nga pala yung mga kasama ko dito sa labas. Kaya ako nga din pala sila sinamahan kasi para makuha idea. Babala kasi ako mag-abroad. After 2 years, katapos nga pala nila mag-apply at magpasa mga requirements, sumakay na kami ng bus. Balak nga pala namin dito is pumunta sa Pasay. Pupunta sana pala kami kay Diwata Pares kasi di na kaya ng oras namin. Katapos nga namin bumaba, sasakay na naman kami ulit. Ang dami sana pasyalan dito kasi naubos yung oras namin kakabiyahe. Andito nga pala kami sa airport kasi tinitingnan namin kung saan kami sasakay. Ang kaso nga lang parang wala yung Pampanga. Pumunta nga pala kami dito sa ticket boat for kaso wala nga rin din pala dito. Tapos pumunta na naman pala kami dito sa kabilang tiketan kaso wala rin pala dito. Nahirapan nga pala kami kumuha ng ticket dito tapos may nakalagay na time hanggang 30 minutes. Pumunta na nga rin pala kami dito sa kabilang gate kaso hindi pa itong gate na pupuntahan namin. Bumaba na nga rin pala kami baka kasi nandun yung pupuntahan namin. Ilan minutes na nga lang pala maiwan na kami ng bus. Grabe, sobrang agad nga pala na itsulak dito kasi wala akong tulog. Nandito na nga pala kami sa gate 8 kaso gate 4 yung pupuntahan namin. Tapos ito nga pala yung gate 6 at ito rin pala yung gate 5 kaya dito na rin kami pumasok. Paubos na kasing oras namin at baka maiwanan kami ng bus. Sabi nga pala ng guard sa amin, pagitingin-tingin na lang daw bag namin kasi marami magnanakaw dito. Bawat sakay nga pala namin ng bus, may libre saksakan dito. Diba, high-tech na yung Pilipinas kaya nakaka-proud.
At dito na nga pala nagtatapos guys. Bye-bye!